So, good morning everyone. My name is Jeremy Espinido and I am from the group 7 sa subject ni Ma'am Ayen na contemporary. And una nga mag-report kay Celia and ako ang ikaduha nga mag-report. So, ang ako yung report karon is about sa effect of globalization on culture. So, first is culture differentialism. So, when we say culture differentialism, it is that cultures stay different even if the world becomes more connected. So, meaning, even though guys nga kita global na ta, yes, global, dili do pasapot dana nga magkapareha-pareha ang atong mga culture sa ato bansa. 'Di ba pag global na is kanang mas connected na ta sa like mas connected na ta sa lain bansa and aware na ta kung sa ilang mga culture sa lain bansa ina gyapon. So dili do kuno pasapot na guys nga example ang culture sa lain bansa is gina-adapt na gyapon nato because we have our own culture. That's why gitawag nga culture differentialism. And tungod ana guys sa kadaganing pagka-tampo-tampo sa culture, na siya'y mga conflict nga nangahitabo. Like for example, clothing conflict. So, 'di ba, sa ibang bansa kasi guys is bawal siya nga magsuot og mga revealing like short or tank top, mga inana gani. Pero sa uban sad bansa is okay lang, like sa western country like okay ra sa ila nga magsuot ta nga mga sleeveless tapos mga shorts, okay rin na. Pero sa ibang bansa is dili siya pwede. That's why na sila different, 'di ba? And then also katuganing gender roles. So some cultures strict rules for men and women. Other cultures very open and equal. Like for example guys, ila da kuno tradition or culture nga dapat kung lalaki ka dapat lalaki ka, kung babae ka dapat babae ka. So 'di ba naa sila so ang number one is culture differentialism. Ginatawag siya culture differentialism because even though nga global na ta, like global na ta ba, inana kabalo naman sa mo sa global, like example, like aware na ta kung sino nga tabo sa lain bansa, inana dili daw kuno pasabotan na nga bisan global na ta is same na ang atong culture sa ila. Lahi sila culture, lahi po ng ato. That's why culture differentialism because lahi-lahi tag culture different from the word different. And then next guys is culture convergence. So in a simple words kaning manggod ang culture convergence is muna siya ang cultures become similar. So basin malibog mo no ang kalainan sa culture differentialism o ang culture convergence. So ang culture differentialism bisan global na ta nagyapon tay lahi-lahi nga mga culture. Pero ang culture convergence is tungod sa culture, nagkaroon tayo ng pagka-similar na mga culture, mga inana. So, lahat na sila duha. So, na sa ako like example is K-pop. Like sa Filipinos, Americans, Indonesians, and Europeans, di ba? Tanan kana sila nga mga kuan is na nagtanaw mo gid mga TikTok o nagtanaw sila og mga K-pop and agsayo-sayo sila sa mga trends. So 'di ba? Like kabantay mo na guys sa kanaganing example kanaganing katong teneneneng diba Pinoy ta or nga kana siya nga music is from Thailand pero kay trend man lagi siya, so ato siya ginabuhat. So inana siya guys. And one of the example is like ang K-pop, 'di ba? Pinoy ta pero gasayo-sayo tag K-pop bisan Pinoy ta.
ilang culture na nila sa mga Korean nga naay mga naila K-pop inana ka na mga Korean pop star mga inana, tas magsayaw-sayaw, tas naay mga fans. Well, kita Pinoy is wala man tay K-pop, diba? Wala pa man to sa una ang P-pop. So kita gina-admire na to sila na some of the Pinoy is gana awat-awat na kung unsay ginasuot sa kuan sa mga Korean pop star, kung unsa ang ginabuhat nila dadto ginawat-awat no sa mga Pinoy like nana. Isa pa ka example is fast food, diba? Almost every country now has McDonald's, KFC, and Starbucks. So, ang ibig nga sabihin guys is like same ng atong mga pagkaon sa maraming tao sa lahi-lahi nga bansa, 'di ba? Like sa Jollibee, dili ra ang Philippines na ay Jollibee. Sa lain bansa nagyapon ng Jollibee. Katulad ako pang istorya ganiha like ato mga McDonald's, 'di ba? Na nagyapon kuan ni sa ato McDonald's gyapon sa Philippines na mga Starbucks. So, tungod kay uso na sila dito, so nagyapon nato nga magkaon gyapon og inana gani like inana sa mga Starbucks, magkaon og mga McDonald's nana. And then English language. So dahil sa movies, work, and internet, mas daghan na nga mga bansa ang naggamit og English bisan dili ni ang ilang mga first nga language. Like kabantay mo guys, like example like ang Korean or Chinese or Japan, kanang some of the mga tao nga gikan sa ila is kanang ginahan na gyapon sila tan-aw sa mga movies gani, and bisan nga kanang dili nila first language ang English, pero na sila kanang murag agkapakainggan ni gani sila nga gusto sila motuon pod og English because sa ilang ginatan-aw nga istorya pod og English, og musad na kasagara ang kanaganing ginagamit sa tanan nga English gyud. So munang halos tanan is speak og sorry, sa mga internet halos ginagamit gyapon kay English. Example, Chinese ko mag-ingon ko nga chin English o magnanana lugar ko nga murag something oy kanang kasagara gid nila ginabuhat is nag-English sila ba, but if magkuan gyapon ko mag-try ko speak og English since magyapon nila ginakuan sa lain. So inana like ag-awat-awat na ta kung unsa ang ginabuhat sa lain, murag ma-adapt na to kung sa ilang ginabuhat sa lain, like ganyan guys. So next is fashion trends. So kapag may bagong trend sa TikTok or Hollywood, like example is parehong sinusunod ng Asia or Europe, US, Philippines, so nagiging similar ang style ng mga tao. So like ingon guys, diba nga kung may bago nga trend maski bisan unsa nga bansa, like example ang trend is pang Chinese, mapa Indiano ka man guys, ay classmates, or mapa Japanese ka man, Vietnamese, basta trend mo sabay jud ka, diba? Like kato ganing kabantay ka guys nga kato si Haji ug si Lini nga agbuhat sila sa nga katang halalijo katong ginana guys, kato ganing usok karon ay kato ganing usok sa una guys nga agtambunan ilanaw kibali kana nga trend is dili gid siya pang kuan sa pang Pinoy ba, kay ang ilang gud gina ano na nga trend is lahi nga bansa, like lahi nga like wala biya ato kita Pinoy di ba tagsutso sa inana or kuan mga something yan something kanang hijab mga inana ba. Isa pa guys kay social media lifestyle. So halos tanan nga mga kabataan sa iba't ibang bansa is ginagamit na nila ang pag-selfie, pag-post, pag-TikTok, paggamit sa mga memes. Pare-pareho na ang behavior kay nga naman culture convergence nga tungod sa global nagkaroon ng similar na guys tungod sa global murag
ma-adapt na gyapon nato ba nga kung unsay ginabuhat sa lain murag ato na gyapon buhaton. So inana guys sa madaling salita. So, the number 3 guys is cultural imperialism. So this means powerful countries spread their culture to weaker countries and their culture becomes dominant. So, ang masawat ani guys is ang kanang mga powerful nga countries daw kay ang ilang culture is spread nila sa mga weak nga country kanang mga mahihina nga country guys ba. And muna siya guys ang makapag-show kung unsa gid kakusgan ang mga dagko nga countries para ma-influence nila or even ma-replace nila ang culture sa smaller countries. So, nasa ko example dani guys is American movies everywhere. So, almost tanan nga countries kay nagwatch sila og Marvel, Disney, Hollywood movies kay nahahawa na gani sila guys sa ibang bansa sa American lifestyle, lang fashion og accent. So, para kita Pinoy, 'di ba? 'Di ba like ako, hilig man kog watch sa kanang hilig man gapon kog watch sa mga Marvel ug mga Disney unya kanang 'di ba mag-English man na sila, so murag maawat na gyapon na ako nga the way silang mag-English inana, the way silang accent inana guys. And then ang ikaduha is English language dominance. Tungod kay mas kusog ang western countries guys, mao nang English na sad ang nahimong main nga language. Like ginagamit po ni nila kay main nga language man, like ginagamit na nila sa business, sa internet, sa school, sa entertainment, 'di ba? Like kaning mga kita Pinoy is gakuan naman gid ta nga ato nga mag-English ta. Namang gud uban bansa guys is English is di wala sa ilang English, pero tungod kay 'di ba dili wala mo nagkatinga guys nga bisan ang mga Koreano kung makipag-istorya ta nila kay dili ta mag-Korean, dili sad sila mag-Pinoy, kundi ang ginagamit nato is English. Unyang Korean sad ang ginagamit nila, dili sila Korean sa ato, ipod sila Pinoy, ang ginagamit po nila kay English. Uy, it's because mas grabe ang English gyud guys nga language nga maka-spread no, kay bisan ang uban nga mga country kay wala na nagamit naman gyapon jud og English ba. So ang mga stronger nga mga countries is ilang culture is gina-spread nila sa ato kitang mga weak countries. And next is culture, wait lang guys, culture hybridity. So kani siyang culture hybridity is mixing two or more things together to make something new. So in culture guys is when ideas or food or music or traditions from different countries combine to create something different from the originals. So for the example guys is food. Like kabantay ka anang magbigay lang ko picture guys sa basta sa Korean may inana nga gina-combine nila. Yun nasod uban food nga gina-combine sa Filipino o like Japanese mga inana. And then one of the example of this case is music. Like kanang sa kanang malaki pop style pero na ay Filipino nga lyrics and western pop songs mixed with local instruments. So nako example na siya guys, paminawa lang ninyo.
And then, like, isa pag example guys is language or communication. So, using English words mix with Filipino words and texting or songs. Like, kabantay ka na ng mga songs guys nga na mga English sagol sa Filipino nga song. Mga inana guys. Kano mo na tanan ng topic sa court report, and more to siya guys, lahi na sa ang inyong paminaon. So bye, thank you for listening. Sorry kung kuan kay ko medyo tabi anog niyaya. So bye.